kung ako tatanungin, ang isa sa may mga pinakamatindi na naka-encounter sa Panginoon ay, hindi ko sinabing siya talaga isa sa mga pinakamatindi, no? Si Moises talaga. Tapos sa ating Panginoon, siya ay nagpakita sa pamamagitan ng isang apoy, sa isang puno na may umaapoy na hindi natutupok yung puno, grabe, no? Tapos kinakausap siya ng Panginoon. Bago mangyari to, si Moises ay galing sa Egypt at siya ay nakapatay. Nakapatay si Moises eh. Hanggang sa napunta siya dyan sa disyerto, nakarating sa bundok ng Sinai. At sabi doon na bundok ng ating Panginoon, no? Bundok ng Diyos. Imagine niyo mga kapatid, no? Yung title po natin dito, bagamat napakatindi ng encounter ng Panginoon kay Moises, no? Halos makita niyo na yung kadakilaan ng ating Diyos. Na hindi sa panahon na yon, maraming mga bulaang propeta, maraming mga bulaang Diyos. Pero kahit ganun, meron pa rin siyang mga excuses, mga kapatid. At alam niyo po, minsan kahit gaano pa katindi ang encounter natin sa Panginoon, minsan may excuses pa rin tayo, no? Meron tayong mga dahilan para hindi sumunod sa Diyos. At dito tatalakayan natin yung 4 na excuses na ginawa dito mismo sa isang senaryo lang na ginawa ni Moises. Imagine niyo po, no? Habang nakikita niya ang Diyos sa form ng isang apoy, nagamit niya pa rin itong 4 na excuses na to. Una, ano ba yung unang excuses natin, mga kapatid? Who am I? Lord, sino ba ako? Parang pag kami pinagpagawa sa atin ng Panginoon, isa sa mga excuse natin Lord, sino ba ako? Bakit ako yung inaataasan mo na gumawa dyan sa utos mo, dyan sa pinapagawa mo, di ba? Lord, bakit ako magiging head ng ministry na to? Pwede mong iba. Di ba? Isa yun sa mga excuse natin At ako, Lord, bakit ako mag-share sa kaibigan ko to? Meron din naman silang kaibigan na ibang Kristiyano. Bakit ako pa yung inutusan mo? Di ba? Minsan nakatingin tayo sa identity natin, hindi sa identity ng ating Diyos. Sabi niya, sino ako para humarap doon sa paraon? Kung iisipin natin, nakaharap na nga niya ang Diyos na mas mataas kaysa doon sa paraon. Pero kahit gano'n, nagkaroon pa rin siya ng doubt. Lord, bakit ako sino ako para humarap dun sa paraon? No? Nakakatuwa dito dahil minsan, mga kapatid, kapag na-encounter natin ng Panginoon, may mga excuse tayo. Pero alam niyo, makikita natin dito, na kahit hindi tayo karapat-dapat, ang Diyos walang excuse para ma-encounter tayo. Ang Panginoon walang excuse para tayo ay pagpalain. No? Ang nakakalungkot dito, sasabihin natin minsan, Lord, sino ba ako? Minsan tinitignan natin yung kakayanan natin, yung identity natin. Well, kahit sa ang angulo talaga, titignan talaga natin yung kakayanan natin. Ako nga po, biglang bilang OIC, bago pa ilagay na OIC, tinignan ko talaga sarili ko No? Di talaga malabo, pero hindi dapat tayo magdesisyon dahil sa tingin natin sa sarili natin, lalo na sa paglilingkod. Amen po ba? Yan. Kaya sabi ko, okay, hindi naman ako nagplano nito. Plano talaga to ng Diyos So kung ang Diyos ang nagbigay sa'yo ng isang ministry, ang Diyos din ang tutulong sa'yo. Ang Diyos din ang sasama sa'yo. Pangalawang excuse, mga kapatid, what if they don't believe? Paano naman pag di sila naniwala? Makikita natin yan sa chapter 4, Exodus chapter 4, verse 1. Sabi dito, basahin ko sa Tagalog, no? Sinugo ng Diyos si Moises. So marami pa palang nangyari doon sa verse 3, no? Talagang pinaliwanag ng Diyos yung mga kakayanan niya. Sabi dito, pagdating dito sa verse 1 ng chapter 4. Itinanong ni Moises, anong gagawin ko kung hindi makinig sa akin ng mga Israelita, no? Paano pag di sila nakinig sa akin? Minsan ganun po tayo, mga kapatid, no? Halimbawa, may pinashare sa atin ng Panginoon, no? Nakalagpas tayo sa unang excuse. Sige, sasamahan naman ako ng Panginoon. Pagdating naman doon, paano pag dito naniwala sa akin? No?
Paano pagka hahayo tayo? Paano kaya pag di naniwala sa akin 'tong mga sinesharean ko? Paano pagka hindi naniwala sa akin yung magulang ko? Paano pagka hindi naniwala yung mga kapatid ko sa akin kapag sila ay sinesharean ko? Isa yun sa mga excuse po natin mga kapatid, no? Lalong-lalo na kapagka tayo ay nandodoon na, on the way na. Nangyayari yan eh, kapag on the way na tayo sa ano, sa pinapagawa ng Panginoon. Talaga nagpalakad na tayo, naglalakad na tayo. Biglang may papasok sa isip mo, paano pag di sila naniwala sa akin? Oo nga no. Minsan kasi kahit anong buti natin, kahit anong tawag dito, kahit anong giveaway natin na pinapakita, talagang tayo ng pinakamapagpakumbaba. Minsan kahit gano'n, hindi pa rin naniniwala, no? Naranasan niyo po ba 'yon? Na minsan ikaw na yung babang-baba, pinapakita mo na yung paglilingkod mo talaga sa Panginoon. Minsan hindi pa rin sila naniniwala, eh. Kaya dito mga kapatid, dito tayo aasa, no? Na dito tayo aasa na ang Panginoon ang talaga may kakayanan. No? Kahit na yung unang excuse natin, sino ba ako? Pangalawa, maniniwala ba sila sa akin? Lahat ng yun, kayang-kayang lagpasan ng ating Panginoon. Eh. So, yung pangatlo natin, mga kapatid, dito ako bagsak. Yung pangatlo, I am not a good speaker, mga kapatid. Sa totoo lang, isa to sa mga ano ko eh, tawag dito, weakness ko. Lalo na pagka may mga English na, nabubulol talaga ako, mga kapatid. Nung sinabihan ako ni pastor na, testimony ko lang po, sinabihan ako ni pastor na magpipreach ako, ang una ko talagang iniisip, nabubulol talaga ako eh. Nabubulol talaga ako pagka ano, tapos lalo na pagka mga English. Ito talaga ano ko eh, weakness ko eh. Yung maliit pa yung church, ano pa lang, 15 pa lang ata ako noon. Maaga ako dumadating. Tapos biglang tumabi sa akin si Pastor Jim, wala pang masyadong tao sa church no, kasi napakaaga pa. Biglang tumabi, umakbay ng ganyan. Sabi sa akin ni Pastor Jim, bro, ikaw sa Bible reading. Kailan po, Pastor? Ngayon. Alam mo yung biglang tumaas yung ano ko. Yung verse na awit 19 ata yun. Tumigas talaga yung dito ko nang nanginginig ako. Gusto ko nang umuwi. Sinabi sa akin yung verse. Ang ginawa ko, umuwi ako ng maaga pagtapos ng service. Binasak. Halos masaulo ko na yung buong chapter. Kakabasa araw-araw, gabi-gabi. Tapos pagdating dito ng linggo, di ready na ako. Kasi ipa-flash siya, ano yun eh, sa TV. Pagdating dun sa TV, iba yung version ng ano. Eh di nagkandabulol-bulol pa rin ako dun sa nasa kalagitnaan na ako ng chapter. Gusto ko nang tapusin. Kapag ka meron ng pinapasharean sa atin ng Panginoon, let's say, nasa bingit na ng kamatayan. Nangyari kasi sa akin to eh. Hindi ko na-sharean talaga. Ang laking regret sa puso ko noon. Nalaman kong namatay na. Kinakausap na ako ng Panginoon na share mo itong tao to. Alam mo yung dahilan ko? Nahihiya ako. Kasi mayaman yung tao eh. Siyempre, inisip ko, English dapat to. Ano ko siya sharean to? Nakakatawa eh. Nakakatawa, diba? Pero yung dahilan ko, ganun eh. Kung magtatagalog ako, okay naman. Okay din naman. Pero isip ko, wala talaga sa isip ko na mamamatay to kasi mayaman to eh. Ano eh. Pero alam nyo, lumipas lang yung mga ilang buwan. Sabi ko, parang di natin nag-chat. Isa yung sa mga client ko na talagang nakakatawa. Isa sa mga tumulong sa akin. Tapos nabalitaan ko namatay. Alam mo kung saan ko nabalitaan? Yung ano, nandun tayo sa may... Yun, ano, alam mo yun, bagsak yung puso ko nun. Kasi kinausap na ako ng Panginoon eh. Now, mga kapatid, kapag tayo nasa ganong sitwasyon na pinapasharean sa atin ng Panginoon yung isang tao, pwede ba natin sabihin, Lord, yung iba na lang mas magaling na magsalita. Si pastor na lang, Lord, si preacher na lang. Siya kasi maganda magsalita eh. Ano, kapag ka nandun kayo sa moment na namatay yung isang tao, tapos pinapasharean sa inyo ng Panginoon at hindi nagawa, napakasakit. Yung feeling na parang iisipin mo yung pag nandun ka na sa langit.
Isipin mo, paano 'pag nakita ko 'to dun sa kabilang buhay, dun siya sa impyerno, hindi na siya kaya parang sakit sa puso. Pero alam niyo, tinuruan ako ng Panginoon, kailangan mag-move on, eh. Dapat ma-overcome yung hindi hindi yung pagse-share hindi yan tungkol sa kung gaano ka kagaling magsalita. Nasa puso mo yan kung paano ka sumusunod sa Panginoon. Alam niyo nandun tayo sa postema, nakakita ko ng dalawang lifeguard, sinara ko agad. Kung nakita nila yun, sinara ko yung dalawang lifeguard kasi iniisip ko, nagkakwentuhan kami, may time daw talaga muntik daw sila mamatay. Kasi isip ko, naku, baka pinapasyaran to ng Panginoon. Sinaran ko talaga. Ang habang nandun sila sa duty, nakadilat sila, pinapanood nila yung ano. Kasi ang dahilan ni Moises, Lord, hindi ako magaling magsalita, pautal-utal ako. Tignan yung sinabi dito ng ating Panginoon, napakatindi. Sino ba ang gumagawa ng bibig ng tao? Sino ba ang may kapangyarihan para maging bingi o pipi ang isang tao? At sino rin ba ang nagbibigay ng paningin at nag-aalis nito? Hindi ba't akong si Yahweh? Pagdating sa verse 12, sabi diyan, kaya nga, sige na, lumakad ka na. Sabi ni Lord kay Moises, sige na, lumakad ka na. Ako ang magsasalita para sa iyo. Ako ang magsasalita sa iyo, no? Ituturo ko yung mga sasabihin mo. So, nagkasundo na sila. Talagang guide full support ng ating Panginoon. Pagdating sa 13, ito ang napakatindi. Nagkasundo na nga sila. Tapos biglang sasabihin ni Moises, yun talagang lumabas na sa kanyang puso. Sabi niya, Lord, iba na lang. Yung sa number 4 natin, yung excuse number 4 natin, send somebody else. Lord, iba na lang ipadala mo. Ang totoo niyan, hindi ko talaga gusto, Lord, iba na lang talaga. Imaginein mo, yung tatlong excuses na yon, pinaliwanag ng Panginoon na siya ay sasamahan. Pagdating sa pang-apat, apakatindi. Lord, iba na lang. Iba na lang talaga. Ang totoo, ayoko talaga, Panginoon. Pinatagal pa yung fellowship, no? Sana sinabi niya na to una pa lang, doon pa lang sa number 1. Pero, isipin niyo ganun talaga tayo mga kapatid. Ito yung katotohanan bilang isang Kristiyano. Minsan pagka may pinapagawa sa atin ng Panginoon, naniniwala ko nakapili na tayo kung susunod tayo o hindi. Ngayon, dahil nahihiya tayo na sabihin kung alin dun sa dalawa, gumagawa pa tayo ng ibang dahilan. Tapos pagdating sa uli, dalawa lang din. Sige na nga. Pangalawa, hindi talaga eh. Iba na lang. Di ba ganun minsan? At alam nyo, nakakaya sa Panginoon yan. Nakakaya sa Panginoon yan. Bilang isang Kristiyano, mga kapatid. Kaya ang paglilingkod sa Panginoon, dapat walang excuse. Walang excuse sa paglilingkod sa Panginoon. Kasi si Lord, wala rin naman excuse eh. Nung inahon niya tayo sa kamatayan eh. Wala rin naman siyang excuse kung tayo ay nagkamali. Isipin mo natin, no? Kahit na nagkakamali tayo, kahit na alam ng Panginoon na minsan manlalamig, minsan mawawalan ng gana, minsan magcha-church na parang walang gana, magcha-church na hindi nakatuon, may nagpipreach pero inaantok. Kahit alam ng Panginoon na gano'n, walang excuse ang Panginoon pagpalain tayo eh. Isa itong matinding aral sa atin mga kapatid. At alam nyo, kahit ganito yung excuse ni Moises, alam naman natin kung ano yung nangyari. Maraming mga nangyaring mga mirakulo na ilabas ng matagumpay yung mga Israelita doon sa Egypt. At napakadaming mga himala ang ginawa ng Panginoon sa buhay ni Moises. Sa ating application, simple lang, do not make excuses. Huwag na tayo mag-excuse mga kapatid. Kaya wala talagang excuse mga kapatid. Sabi ko kay tatay, tutuloy natin tayo. Kahit dalawa lang tayo. No? Kaya mga kapatid, sabi niya sa atin number 1, do not make excuses. Number 2, focus on God's identity. Mga kapatid, kapag may pinapagawa sa atin ng Panginoon, hindi yan tungkol sa ating identity. Meron tayong identity talaga. Meron talaga yan. At yan ay makakatulong. Pero, hindi yan yung hindi yan yung dapat natin tignan. Ang tignan natin yung identity ng ating Panginoon. Kasi po,
Kahit meron tayong identity, meron tayong weakness. Pero ang Diyos, walang weakness, mga kapatid. No? Weakness natin ang pagsasalita. Sino pa ba ang pinakamagaling magsalita? Ang Diyos. Sino may pinakamagaling gumawa ng tula? Tula ng Diyos. No? Sino ang may pinakamagaling gumawa ng pangako? Pangako ng Diyos. Kaya yung identity ng Panginoon, yun ang titignan talaga natin eh. Tayo mga kapatid, kaya natin iligtas physical ang ating mga mahal sa buhay. Pero wala nang may pinakamatinding kaya na magligtas kundi ang ating Panginoong Hesus. Nakikita natin na dapat solid yung pag-focus natin sa ating Panginoong Diyos. Hindi lang basta sa ating kakayanan. Kaya nga, pansin po ninyo, yung ating church building, kung identity lang natin ang titignan, hindi po ito mabubuo. Alam po yan ng ating mga leaders. Kaya, alam nyo, pero dahil tinignan natin yung identity ng Panginoon, na siya ay kayang mag-provide sa kahit anong aspeto, tignan nyo po mga kapatid, kakaunti na lamang yung ating kinakailangan. Amen? Parang malungkot kayo. Kakaunti na lamang yung mga kailangan palatadahan, yung mga kailangan i-improve. At yung pangatlo, speak for Jesus. No, wag tayo mag-speak para sa atin. Hindi natin ipe-present pag tayo mag-share mga kapatid. Hindi natin ipe-present kung ano yung pananampalataya natin. Ipe-present po natin kung ano yung kayang gawin ng ating Diyos. Wala pong masama na isabihin natin yung may faith tayo. Testimony yun eh. Pero wala talaga tayong ibang ipe-present kundi si Jesus. Amen po. Speak for Jesus mga kapatid. Sa lahat ng ating mga ginagawa, speak for Jesus. Amen. Kapag galit ka, medyo mahirap, speak for Jesus. Sabi ko nga, kapag dumadating ako dun sa time na talagang nagagalit na ako, sabi ko sa Panginoon, Lord, kung ikaw nandito sa sitwasyon ko, Panginoon, ano gagawin mo? Kahit sa gitna ng ating mga emosyon, lagi ko to sinasabi, iuna natin ang ating Panginoon. Kahit na minsan galit na galit ka, yung mga puto ko tsinta, yung mga mura, papalitan mo na ng ng blessing eh. Hindi na sumpa, blessing na. Diba? Kaya mga kapatid, lalo na kapag tayo mag-share, hindi natin pine-present yung ating sarili. Hindi nga natin pine-present yung ating church eh. Ang ating pine-present talaga si Jesus. Amen. At sabi diyan, leave the result to God. Ito matindi. Kaya ito yung mga nagiging problema natin eh. Minsan kasi sino-shoulder natin yung resulta pagtapos natin kumilos. Amen. Minsan pagkatapos ko to sharean, minsan pa kinakargo natin na dapat may resulta to. Minsan ganoon eh. Pero hayaan natin ang Panginoon. Pagdating sa resulta, kailangan natin gawin, share si Jesus. Yung resulta, ang Diyos na bahala. Amen. Hindi natin kasi kayang baguhin yung isang tao pagtapos sinare mo na si Jesus, ikaw pa gagawa para mabago yung tao. Mahirap po yan mga kapatid. Pwedeng tulungan, pero alam mo yung cargo, yung isa-shoulder, ibigay natin sa Panginoon. Yung resulta, hayaan natin sa Panginoon. Lalo na dun sa mga, hindi lang sa about sa pag-share, ganun din sa mga problema natin sa ating bahay, sa school, problema sa trabaho, no? Kapag minsan may dumadating na pagsubok, magpe-pray tayo, hingi tayo ng paraan sa Panginoon. Pagkatapos ibaba ng Panginoon yung mga paraan, gagawin natin. Pagkatapos natin gawin mga kapatid, dapat may peace ka na. Hayaan mo na ang Panginoon. Lord, pupunta ba ako na ibang bansa? Pag-pray mo muna. Kung makapasa o hindi, edi, kung hindi edi hindi. Kung makapasa, edi go. Ganun lang naman kasimple eh. No? Kaya mga kapatid, pagkatapos natin magtiwala, ang malalim tong number 3 eh. Pagkatapos natin magtiwala sa Panginoon,
hayaan na natin yung resulta sa ating Panginoong Diyos.